Good morning, everyone. I am Marie Grace Ravina, Nurse 2 from the School Health and Nutrition Unit, SDO Zambales. And my topic is all about the policy and guidelines on comprehensive tobacco control, DepEd Order number 48, series of 2016. Policy, World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control. So this is a treaty to address the health, social, environmental, and economic consequences of tobacco consumption and exposure to tobacco worldwide. The WHO Framework Convention on Tobacco Control Guidelines provided a very good directional guide. It served as an instrument to enable us to push for comprehensive tobacco control measures. For the guidelines for the implementation of WHO FCTC, Article 5.3, protection of public health policies with respect to tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry. This is also to ensure that efforts to protect tobacco control are comprehensive and effective. For Article number 6, price and tax measures to reduce the demand of tobacco. So there are two reasons for government to tax tobacco products. First, it's a good way to get money. Tobacco is an easy product to tax and raise revenue from. Second, higher tobacco taxes are good for smokers, even better for prospective smokers, and even have benefits for non-smokers. We also have Article number 8, protection from exposure to tobacco smoke. Next is Article number 9 and 10, regulation of the contents of tobacco products and regulation of tobacco product disclosure. Testing and measurement of contents, toxicity, regulation of addictiveness, attractiveness, and palatability, including technical characteristics such as filters and papers. For Article number 11, packaging and labeling of tobacco products, ito po yung mga health warning signs natin sa mga pakete ng sigarilyo. So Article number 12, education, communication, training, and public awareness. So ito po yung IEC materials na dinidistribute po natin sa schools, and ito po yung mga trainings natin katulad po ng ginagawa natin ngayon. Another, Article number 13, tobacco advertising, promotion, and sponsorship. Article number 14, demand reduction measures concerning tobacco dependence and cessation, that will be discussed later po. And Article 17 and 18, economically sustained alternatives to tobacco growing. Kung mapapansin po natin, marami na rin pong batas regarding tobacco control ang meron sa ating bansa sa Pilipinas. Isa dito ay Republic Act number 8749 or the Clean Air Act of 1999, prohibited smoking inside public buildings, enclosed public spaces, and public vehicles. Diba po, kung mapapansin talaga natin sa mga opisina at saka sa iba pa pong mga government offices, kahit sa public building lang na mga nagnenegosyo or sa mga sasakyan, wala na po talagang naninigarilyo. Pinagbabawal na po talaga. At sa palagay ko naman po ay nakikita natin yung resulta. Po. So next po, RA number 9211 or the Tobacco Regulation Act of 2003 defined restriction on tobacco sales in schools and banned tobacco advertisement on TV, radio, and mass media. Ito po talaga mapapansin natin halos wala na po talagang mga advertisement sa TV. Totally po, wala na po talaga. Na-ban na po yung mga advertisement na yan. And sa schools po, yan ang ating struggle po. No? Meron pa rin pong mga nagtitinda malapit sa schools ng mga tobacco products. Ayan po. So, pero bino-workout pa rin po yan. Kumbaga, binibigyan pa rin po ng pansin, pinapaalalahanan ng mga school heads po, kausapin ng mga tindahan na malapit po sa schools sa pagtitinda po ng sigarilyo dahil bawal po yan. So, next po ay RA number 9711 or the Food and Drug Administration Act of 2009 provided regulation for product like e-cigarettes.
Pero may mga shop pa rin po. Ano po, pero hindi sila talagang visible dito sa ano eh. Dito sa atin sa Zambales ha, hindi sila yung naka-front. Kumbaga, kitang-kita ng mga kabataan. Medyo ano sila, medyo siguro kailangan pang pagtibayin po yung pagmo-monitor dito sa mga shop na to no, na nagtitinda ng mga e-cigarettes. Tingin ko ganun po. Ano po? Next po ay RA number 10351 or the Sin Tax Reform Act of 2012, increased excise taxes for tobacco products, allotted revenues for health facilities, universal health care, and funding for tobacco farmers seeking alternative livelihoods. Another po ay RA number 10643 or the Graphic Health Warning Act of 2014. So required all tobacco products to feature graphic health warning labels about the destructive health effects of smoking and exposure to secondhand smoke. So yun nga po, nakalagay na mismo doon sa pakete ng sigarilyo po yung mga disadvantage or mga ill effect po na ibibigay po ng exposure at saka cigarette smoking po. Halos lahat po, meron na po talagang graphic health warning labels. Ayan po. Let's move on to RA number 11346 of 2019, raised and excise tax on cigarettes, heated tobacco, and vapor products. So, napakamahal na po ng sigarilyo. Katumbas siya ng ang presyo ng isang itlog. Di ba po? No? Talagang mula doon sa mababang presyo, talagang itinaas po para po yung mga ibang user po talaga ay hindi na nila ma-afford bumili ng cigarette po. And kasama rin po yung mga nilalagay sa e-cigarette na mga vapor products. So mahal po siya talaga na mula nung 2019. Nagmahal po talaga. Ano po? So RA number 11467 of 2020, raising the excise tax on e-liquids for ENDS or ENNDS products, increasing the age of access to 21 years old and banning other flavors aside from tobacco and menthol. So itong ends natin or yung ENNDS products natin, ito yung nilalagay dun sa loob po ng e-cigarette. Sila po yun mas mataas yung tax na binibigay sa mga sa mga nagtitinda nito. So mas mataas din po yung bigay nila sa sa mga consumer. And then meron nga rin pong kumbaga meron siyang age limit kung sino lang yung pwedeng mag-avail po ng product na iyan. Okay? Next is Executive Order number 26 of 2017 of the National Smoking Ban, prohibited smoking in enclosed public spaces and sale of cigarette within 100 meters from the school. So gaya po ng nabanggit ko po kanina po, no? Patuloy po ang pakikibaka ng ating mga school head, health coordinators po, no, na sana po ang mga katapat na schools, no, 100 meters away from the school ay hindi magtinda ng mga cigarette product po sa ating mga learners. We have Executive Order 106 of 2020, provided updates to EO 26 by banning the manufacture and sale of e-cigarettes to minors. Gaya ng nabanggit ko po kanina, no? May age limit kung sino lang po yung pwedeng bumili ng mga products na iyan. So next, Executive Order number 26 is smoke-free environment in public and enclosed places. Ayan po. Ito talaga makikita po natin na napapatupad talaga to. Meron po talagang mga establishment na very strict po sila. Talagang wala pong area for smoking. Katulad po, siguro mai-share ko lang sa Baguio dati. Wala kang makikitang nag-smoke dun sa city. Bawal po at mataas po ang multa kung mahuhuli sila. So, Department of Health po Administrative Order 2020-055 provided the Food and Drug Administration or FDA with a framework regarding the regulation of heated tobacco products and ENDS. Okay.
Okay, we will proceed at, sa ating DepEd number 48, series of 2016, the policy and guidelines on comprehensive tobacco control. So this policy aims to, number one, educate and inform all learners, teaching and non-teaching personnel and staff on the hazards of tobacco use and exposure to secondhand smoke, adverse socioeconomic and environmental consequences of tobacco production and consumption, and tobacco control policies and tactics of the tobacco industry. Another, number two, make effective cessation intervention services available and accessible to all learners, teachers, and non-teaching personnel in need of such services. So later on, ma-discuss po natin. Number three, facilitate enforcement of tobacco control policies in schools and offices, such as absolute smoking bans, access restrictions, ban on sponsorships, outdoor advertising ban, and ban on promotional items for minors, and sampling restrictions, as well as protection against tobacco industry interference. And finally, number four, ensure strict implementation of policies on the protection against tobacco industry interference in the department. Ayan po. Sana po buhay na buhay pa ito, no? Ito po yung ating eskwelaban sa sigarilyo. No, year 2019 po, marami po sa ating mga schools ang naki-join, no, sa ating eskwelaban sa sigarilyo. Ating pagtibayin pa rin po ito sa ating schools para sa ating mga learners. So, eskwelaban sa sigarilyo, laban sa pagtitinda ng sigarilyo, laban sa pakikiugnayan sa tobacco industry, at laban syempre sa paninigarilyo. Ano po yung mga strategies na pwede natin gawin dito sa eskwelaban sa sigarilyo? Number one, information, education and communication, yung IEC natin, no? Malaking maitutulong po yan, hindi lamang sa ating learners, kung hindi sa ating mga teaching and non-teaching personnel. Kahit po, paulit-ulit yan, malay natin sa paulit-ulit na yun, ma-realize na nila, kailangan na nilang mag-quit or makatulong po sa pag-quit ng mga learners sa smoking po. So, number two, cessation interventions. Gaya po ng nababanggit ko po, meron po tayong mga pwedeng puntahan para sa counseling regarding sa addictive po na effect nito sa learners at sa ating personnel. Number three, collaboration, partnership, and linkages. Number four, capacity building of school officials, personnel, and learners, students. And number five, monitoring and reporting. Tignan po natin dito. Ayan po, for our information, education, and communication, sample po, awareness raising activities involving students or learners. Sa school po, pwede po tayong magpa-activities sa mga bata. Some school po, ginagawa nila, nagpo-poster making po sila. Yung iba po, nagpapazumba sila, para sa kanilang parang advocacy on the prevention of smoking po. Ayan. Next, education program integrated in this curriculum. I think po sa MAPE, na isasama na po itong topic na ito. Next, campaign activities po. Like yung pong gaya ng sabi ko, Zumba, yung mga TikTok, ano pa ba ang mga hilig ng bata, kung saan po sila parang komportable, saan po nila ma-enjoy. But then bibigay naman nila or naipapahiwatig po nila sa mga classmates nila yung kanilang campaign against tobacco po, tobacco use. Ayan, inclusion of the DOH CSC Joint Memorandum Circular 2010 to 01 in the meeting agenda. Mamaya po, dadaanan po natin yan. And then putting up of smoke-free zone signs. Pagpasok ng schools, marami po talaga na schools na talagang nagsusupport din sa ating program. Naglalagay naman po sila ng mga smoke-free signs sa schools. Ano po kaya kadalasan na problema natin pag halimbawa sa school po, ano kaya?
Number one, nakikita ko yung parents po na sumusundo. Sila pa yung nag-smoke doon, no, malapit sa gate ng school habang inaantay yung bata. Isa po yun. And wala pa naman po akong nakitang personnel. And some school po, yung lalo na yung mga high school po, sa labas po sila, mga high school, nag-smoke. Ayan po, kaya kung malaking ano din po, no, tulong no naglalagay tayo ng smoke-free zone kahit papano, ma-remind po ang ating mga learners at saka kahit na yung mga nagsusundo at ang personnel natin na to stop smoking po. Nailabas ng mga nakaraang taon po, in support po sa ating tobacco control program. Meron din po tayong mga, dito po sa memo na to, may mga activities po ang mga learners na pwede nilang gawin or i-submit. And nag-conduct din po ng iba't ibang training, webinars po about tobacco control. Ayan po. Year 2021 po, no? Naglabas po sila ang region, ang central office ng mga activities for the learners, no? Maganda po ito kasi napanood ko po ito sa Facebook din. Meron silang mga webinars po. Napakaganda, napaka-informative po. Ito po yung mga example ng nakalagay ng warning graphic signs sa mga pakete ng sigarilyo. Yan po, no, yung mga iba't ibang diseases na pwede nating makuha dahil sa tobacco smoking. Sa ating advokasya po, nakikiselebrate po tayo sa ating mga program like World No Tobacco Day, May 31, National No Smoking Month, June, and National Lung Month Celebration ng August, no? So paano po tayo mas mabilis o mas makakatulong po sa pagdi-disseminate ng mga information na ito? Pwede po tayo mag-post sa Facebook page ng ating school, sa Facebook page po ninyo. Pwede po natin i-share yan. And then, pwede rin pong i-print yung mga posters na ito at idikit sa ating clinic or bulletin boards para po ma-remind ang ating mga learners, personnel on smoking prevention. Po natin itong ating Joint Memorandum Circular Number 2010-01, Protection of Bureaucracy Against Tobacco Industry Interference. So, ano po ba itong tobacco industry interference? Ito ay refers to a broad array of tactics and strategies used by the tobacco industry to interfere with the setting and implementing of tobacco control measures. So in relation to the World Health Organization, FCTC, and Article 5.3 guidelines, the Civil Service Commission, pursuant to Section 12 of RA 6713, shall have the primary responsibility for the administration and enforcement of the Act establishing a Code of Ethics, Code of Conduct and Ethical Standard for public officials and employees. Meron pong prohibitions ang mga ito. Itong JNC natin, isa dito yung unnecessary interaction with the tobacco industry. So, public officials and employees shall interact with the tobacco industry only when strictly necessary for the latter's effective regulation, supervision, or control. Transparency in all interactions with the tobacco industry shall be observed. Any necessary interaction with the tobacco industry should be carried out in such a way as to avoid the creation of any perception of the real or potential partnership or cooperation resulting from account of such interaction. In the event
the tobacco industry engages in any conduct that may create such perception, public officials and employees shall act to prevent or correct this perception. So tayo po, dito sa ating departamento, bawal po tayong mag-accept ng mga gifts, donation and sponsorship na related po sa tobacco industry. So sa 3.3 po nabanggit po sa prohibition nitong JMC ay public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value in the course of their official duties or in connection with any operations being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office from any person or business related to tobacco industry. Kaya po, di ba po, masarap naman sa pakiramdam kung meron pong gustong tumulong sa school, no? Nagbibigay ng donations, yung mga ating mga stakeholders. Pero maganda po, nakilalanin din po natin kung sino po itong at sino yung nasa likod nitong mga donors natin. Ayan po. Okay, let's move on sa ating cessation interventions. So, ano po ang maitutulong nito? Kadalasan po ang mga nagbebenepisyo dito, yung pong ating matagal na, no, na sa substance abuse katulad ng smoking po, no. Dahan-dahan po natin silang tutulungan na mahinto po itong kanilang addiction sa smoking. So, make cessation intervention services, particularly brief intervention later on po, dadaanan din po natin yan, available and accessible to students and personnel in need of such services. So saan kadalasan pwedeng gawin ito po sa loob ng eskwelahan? Kung meron po tayong clinic, pwede po tayong mag-counsel doon. Ano po? The Child Protection Committee shall develop a school-based referral system for cessation interventions for children, adolescents, and adults. Sino po ba ang mga member ng ating CPC, no? Pwede po tayong humingi ng tulong sa kanila upang makita po natin o masubaybayan po natin itong mga smokers natin, lalo na yung mga learners na maagang nag-umpisa po na mag-smoke, na halimbawa ngayon nasa senior high na sila, gusto nila mag-quit pero hindi sila makapag-quit. Pwede po tayong makatulong sa kanila, mai-refer sila na po sa ating health center o sa ating doctor po for counseling. So sa ating brief tobacco intervention, meron po tayong 5 major steps. Number 1, ask about tobacco use. So, sample question po dyan ay, do you currently smoke or use other forms of tobacco? So, mas maganda gawin po ito sa isang room po, no? Preferably yung sa ating school clinic, no? Kung saan magkakaroon po ng one-on-one interview po. Ano po? And then, 2, advise the patient to quit. So, ayan po, quitting tobacco is one of the best things you can do for your health. I strongly encourage you to quit. Are you interested in quitting? So, dito po, ibibigay po natin or represent po natin yung mga diseases or mga disadvantage po of smoking. And syempre, para po sa kalusugan, mas magandang kalusugan mo habang lumalaki, syempre encourage natin po ang learners to quit. So, bago iyon, syempre, ay tatanungin natin kung talaga bang interested siya na mag-quit. Ito po, binabanggit ko po ito sa mga matagal na talagang nag-smoke, no? Yung nag-start sila ng grade 8, tapos ngayon senior high na sila, tapos mas marami ang sigarilyo na ginagamit nila. Ayan po. Nasi-encourage po natin sila mag-quit kasi may pag-asa pa. Ayan, assess readiness to quit, ang ating third. Tanong natin, are you interested in quitting tobacco? Kasi yung iba, ginagawa nilang, parang pag nag-stress sila, yan ang ginagawa nila. Nag-smoke sila, tatanungin pa rin natin sila, kung interesado ba silang mag-quit. Assist the patient in quitting. So, if ready na mag-quit,
ayan, magpo-provide na po tayo ng ito pong BTI, brief counseling. And then we can refer the patient to other support resources that can complement care. Sa pagkakaalam ko po sa ating mga rural health unit, meron po dyan na mga trained po sa counseling regarding tobacco use. Ayan. If not ready to quit, strongly encourage patient to consider quitting by using personalized motivational message. Let them know that you are there to help them when they are ready. So, ito po, yung kaninang nabanggit kong mga activities, pwede po natin silang isama doon. Katulad sa poster making, and then yung mga ating pa-Zumba sa school, pa-TikTok sa school, no? Na parang ano po, nag-a-advocate ng smoking cessation or prevention po. Yan, pwede po natin silang i-divert sa mga iba't ibang activity. Ayan, arrange for follow-up. Follow up regularly with patients who are trying to quit. Ayan po. Kamustahin din po natin yung mga batang ito po, no, na halimbawa, tanungin natin sila, kamusta ka na ngayon? Naninigarilyo ka pa ba? O kaya kung sinabi niya naninigarilyo ka pa, halimbawa, yung initial assessment mo sa kanya ay nakakakalahating kasha, o gano'n na kadami ang na gagamit mo ngayon, nasisigarilyo mo ngayon, ano po, parang iano para natin sila, kamustahin, no? Sige, unti-unti, ano mo yan, mag-quit ka din, ano, i-encourage natin sila na kaya nila yung pinapagawa natin sa kanila. Ayun po. So, mahalaga po yung follow-up. Para malalaman nyo din, ma-assess din po ng health coordinator or ng school nurse na ay kaya ba ng counseling lang o mas kailangan pong ilagay sa mas higher level po, no, mai-refer para po matulungan natin siyang mag-quit. Ayan po, patungan na po tayo sa partnerships, collaborations, partnerships, and linkages, close coordination with other agencies, organization, LGUs. Yung nabanggit ko po kaninang Rural Health Unit ay sa LGU po yan, under LGU po yan, and other institutions for enforcing tobacco control policies, including identifying individuals, organizations, and institutions that are using tobacco industry funds or representing the interest of the industry. Yung gaya nung nabanggit ko po sa joint memorandum kanina, no, nakapaloob po lahat iyan din doon, no. Pwede nyo rin po siyang basahin, no, tingnan po, no. Sa school level naman po, ang mga barangay officials po ay malaking tulong po sa pag-i-implement po natin ng eskwela laban sa sigarilyo. Ay humihingi po tayo ng tulong sa kanila na samahan tayo sa tindahan na ito upang kausapin na sana wag magtitinda ng sigarilyo doon kasi malapit po sa schools. Ano po, yung mga sa labas ng school na nagtitinda, humihingi po tayo ng tulong sa mga barangay officials at marami rin pong feedback na natatanggap na talaga naman pong supportive itong mga ito. Yung iba nga ay gumagawa pa sila ng parang policy doon sa barangay na yun. Ano po? Sila po yung pwede natin lapitan. Ayan, DepEd now part of Philippines Smoke-Free Movement. Kung matatandaan po natin, ang dami pong webinars, lalo ng 2021 after ng COVID-19 pandemic po, no? Napakadaming webinars regarding po dito sa tobacco control program. Ano po? And sana po patuloy po, no, yung support natin sa mga programs na ito. Ayan po. I think ito na po yung last slide natin. Last two, monitoring and reporting po. All schools shall ensure implementation of this order and local tobacco control ordinances. Ayan, ordinance pala yung hinahanap kong word kanina. Alright. Yung DepEd Order number 48 natin, series of 2016, wag po natin kalimutan yan. Ano po, kahit po sana tayo mismo, mga personnel po, no, sa school, wag po tayong mag-smoke doon sa loob o kahit yung mga nakikita po ng mga learners po, ano po,
Kasi, di ba, ini-implement nga natin itong no smoking or smoking prevention sa school. Ayan po. Sana yung ating mga teaching or non-teaching personnel na nag-smoke, mag-refrain po sa pag-smoke po within the school area. Ayan. So sa ating program regarding comprehensive tobacco control, saan po tayo kukuha ng fund? So sa school po incorporated to sa work and financial plan or annual implementation plan with funding source from the budget for school maintenance and other operating expenses, MOOE. Ano kaya po yung mga yun pwede makuha sa budget ng school? Yung po ating mga poster, mga tarpaulins, mga no smoking signage, ano pa po, yung mga pa-activity natin, mga advocacy on smoking prevention, and other activities po. Ayan po. Ayan, so that would be all. Thank you so much po sa inyong lahat, and God bless po.